Magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo or magandang hapon dito sa Manila, sa inyong lugar, saan ka man sa mundong, saang sulok ka man ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, at sana maayos tayong lahat tayo maayos, nasa maayos na kalagayan. Yun nga lang ang aking topic ngayon na i-share sa inyo ay medyo hindi maayos. Hindi maayos ang pinagagawa ni China. Pero para sa akin, maayos ang ginawa ng presidente natin ni BBM. Papakita ko sa inyo yung article. Sabi ni sa balita, Marcos summons Chinese envoy. So President Marcos summoned China's ambassador yesterday to relay his serious concern. Itong article na to ay dated ngayon, today, February 15. So sabi dito sa article, President Marcos summoned China's ambassador yesterday to relay his serious concern over the actions of Chinese ships against the Philippine Coast Guard and Filipino fishermen in the West Philippine Sea. The development came a day after the PCG reported an incident on February 6 wherein a Chinese Coast Guard ship beamed a military-grade laser light on PCG vessel BRP Malapascua, which was then assisting in the delivery of provisions to a Philippine military outpost on Ayungin Shoal. Ay, nako. Chinese Foreign Minister Wang Wenbin, however, blamed the Philippines for the incident, saying the Chinese Coast Guard's action was in accordance with China's domestic law and international law as the Philippine vessel intruded into the area without permission. So tayo pa pala yung nag-intrude sa area nila, kaya ginawa nila. Sinisisi pa yung mga Coast Guard dahil daw trespassing tayo doon sa teritoryo nila. Alam nyo bang, siguro marami naman sa inyo nakakaalam nito kagaguhan ng China. Ito, kasi nangyari yan sa Ayungin Shoal natin. Ito yung Ayungin Shoal, ito meron ganyan. Ito yung Palawan, Philippines. Ang China nandun, layo. Philippines. Tapos inaangkin yung China, ito mga isla rito. Tayo, ang lapit-lapit lang natin. Tapos silang layo-layo. Mangangkin pa sila ng isla. Sabi natin sa kanila to. Pero mas malapit pa rin yung Palawan. So, ewan ko, dinadaan tayo sa gulang nitong China kasi dahil palibasa, malakas nga sila, marami silang puwersa. Dinadaan tayo sa gulang. Ewan ko ba ito si dati nating presidente, si Digong, hinahayaan na lang yung ganyan Sinasabi pa kunyari na mag jet ski para harangan yung mga Chinese. Pero wala naman nangyari. Buti na lang ito si BBM, may sabi nga nila, may bayag, sabi sa Tagalog. May bayag kasi nga naggawa niyang ipatawag yung ambassador ng China. Hindi basta-basta kung sino man sa natin, mga maliliit na bansa, hindi basta-basta ginagawa yan na ambassador ng China ipapatawag mo. Karamihan ng mga bansa ay takot sa China. Anyway, tama yan para makita naman ng China na talagang pumapalag tayo. Hindi pwede na pagpatuloy yung dati nilang gawi. Dapat na matigil yung kalokohan ng China na yan. Okay. So yun lang yung topic ko ngayon. China na yan, kalokohan nila. Although okay naman sa akin yung China, yung mga tao okay naman. Yung government lang nila, yung kanilang ng gobyerno nila na mga teritoryo, yun lang ang hindi maganda. Pero yung China itself, mga tao, yung bansa, okay lang naman.
ah, marami naman tayong pwedeng magiging negosyo sa kanila. At maganda naman sana na kung magkaibigan tayo ng China kaysa magkaaway. Yun naman talagang dapat. Pero kung hindi man pwede rin na porque maliit lang tayo, pwede na tayo ibubuli ng ibubuli. Kapag papalag tayo, di ba? Para lang hindi pwede yung mananahimik lang tayo. Hindi pwede sabihin na manahimik tayo kasi maliit lang tayo. Hindi ganun pwede yung mga excuses na ganyan. Mga excuses na sinasabi nung panahon ng dating administrasyon. Tama na yan. So, dapat pang tuwing ganyan, dapat maliwanag, patawag kagad yung ambasador. Kung pwede nga yan, natin, total meron naman tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika. Pwede natin siguro i-request ang Amerika na mag-stasyon ng mga barko dyan. Mga pandigma. Total, teritoryo na naman natin yan eh. At sabi naman ng Amerika na raw tayo eh. Kanilang depensahan. So baka pagkakataon na rin ito na masampulan at ma-check din natin yung ng Amerika, yung kanilang pagkaseryoso kung talaga bang willing ba nilang gawin yung sinasabi nila na depensahan tayo kung sakali magkaroon ng problema against China. Okay, so yun lang po muna at snacks muna tayo. Medyo nagutom galing sa trabaho. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa inyong oras. Hanggang sa muli.